Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Jesus Christ, my Savior and my Redeemer, for His sacrifice on the cross. He gave His life for us so that we may live with our Father. He introduced us to our Father, and He's the Messiah, the man clothed in linen, the branch of righteousness, Savior, Redeemer. He is like our Father. Same sila ng ugali. Si Jesus Christ, very humble, very patient, very loving, like our Father. And if we don't believe in Jesus Christ, we will die in our sins. And so, we must believe in Jesus Christ. Nakalagay sa John chapter 8, verse 24, "Therefore, I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins." Kaya dapat maniwala tayo si Jesus Christ, the only Savior and Redeemer, the only mediator. Wala na tayo pa pang tatawagin. And so when we pray, we say, "In Jesus' name we pray." And I glorify the name of our Father. I exalt the name of the God Most High, Yahweh, for His great love for us, for sending Jesus to us, for creating us in His image and likeness, for very patient with us, our Father and Jesus Christ. And I thank the Holy Spirit for guiding us, for the comfort that He's giving us. Ang mundo na to, it's just temporary. Ang permanent, si Almighty Father and si Jesus Christ and ang Holy Spirit. And so we must read the Bible always. Hindi natin alam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Even Jesus Christ doesn't know when the time of his second coming will be. Ang nakakaalam lang si Almighty Father. So hanggat wala pa si Jesus Christ, what should we do? We must read the Bible and pray to our Father, pray to Jesus Christ, and practice what Jesus Christ has taught us. Anong tinuro sa atin ni Jesus Christ? To love God above all things. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind, with all your strength, lahat-lahat. And love your neighbor as you love yourself. Dahil kung mahal natin ang sarili natin, dapat mahalin din natin ang kapwa-tao natin. Kung hindi natin pinagnanakawan ng sarili natin, hindi rin tayo magnanakaw sa kapwa-tao natin. Kung hindi natin i-chismis yung sarili natin, hindi rin natin i-chismis ang kapwa-tao natin. Kung ayaw natin masaktan tayo, hindi rin tayo mananakit ng kapwa-tao natin. Kung ayaw natin na tayo ay lokohin, hindi rin tayo manloloko ng kapwa-tao natin. Kung ayaw nating maagrabyado tayo, hindi rin tayo mga agrabyado ng ibang mga tao. Yun ang turo sa atin. Mahalin ang kapwa-tao. So last time we read Nehemiah chapter 9. It's about the people of Jerusalem and Judah who confessed their sins in public. Tumayo sila. They stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers in public. Hindi nila binalong.
Ipinagmalakasan nila, makasalanan kami, inaamin namin, nagkasala ganon, nagkasala kami, madumi kami. Kasi when we acknowledge our sins, ibig sabihin nun, nagpapakumbaba tayo. We are not being boastful or proud, but we humble ourselves before our Father. At inalala rin nila yung time na ginawa ni Almighty Father yung mundo. Inalala nila yung time nang tinawag ni Almighty Father si Abraham. Inalala rin nila yung time na nagkaroon ng covenant si Almighty Father with Abraham at binigyan sila ng land. At inalala rin nila yung time na they were in Egypt and God saved them. And then the time that they were in the desert for 40 years, inalagaan sila ni Almighty Father. God gave them manna and water. Wala silang trabaho, alam natin, no? Pero paano sila nakakakain ng time na yun? Imagine, 40 years. God provided everything. Ang dami-dami nila, but God supplied all the food for them. All the water, all the things God supplied to His children. So tayo rin, ganoon din. Our God will supply all our needs. Ano nga yun, our God? Nasa Bible ba yun? Kasi may kantang ganun na our God will supply. To His riches in glory. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. Philippians chapter 4 verse 19. So si Almighty Father, lahat nagpa-provide. Everything. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. And so when we ask for anything, we must ask in the name of Jesus Christ. Yun din ang sabi ni Jesus Christ, gamitin niyo ang name ko because Jesus Christ's name is pure and holy. At takot ang mga bad spirits sa pangalan ni Jesus Christ. Nanginginig sila sa takot, marinig lang ang pangalan ni Jesus Christ. Because they know that Jesus Christ is powerful. Ibinigay ni Almighty Father ang kanyang power and authority kay Jesus Christ. Nabasa natin, no? Sa Ezekiel, man clothed in linen. At si Jesus din ang nagsusulat ng ating name sa Lamb's Book of Life. So dito tayo sa Nehemiah chapter 10. Now those who placed their seal on the document were Nehemiah, the governor, the son of Hakaliah, and Zedekiah. Dito sa verse 10, may document sila na nilagyan ng selyo. Ano yung document na nilagyan ng selyo? Dito sa Nehemiah chapter 9 yon. And because of all this, we make sure covenant and write it. Our leaders, our Levites, and our priests seal it. Yon, isinulat nila yung covenant. Ngayon, yung leaders, mga Levites, tsaka mga priests, nilagyan ng selyo yon, or seal of approval, or tatak, gano'n. Kanya-kanya sila ng tatak. Tatak ng governor, tatak ng mga high priest, tatak ng mga priest, gano'n.
Ang gamit pala nila ay mga kandila. Kandila ba ang gamit nila? Kasi ang alam ko kandila, no? Nauso na ba yung kandila, no? Kasi ang meron sila, oil sa lamp, tas oil. Yun ang kanilang ilaw. So, hindi ko lang alam kung anong seal ni ano. Bato. Bato na nilalagyan ng tinta. Tapos ginaganon. Halimbawa, bato. Mag-uukit ka ng ng kahit anong drawing. Tapos lalagyan nila ng tinta, tapos itatatak mo ganon. Oh, yun pala yun. Kaya ang naglagay ng seal sa document, Nehemiah, the governor, pinangunahan ni Nehemiah, the son of Hakaliah, and Zedekiah, Siriah, Azariah, Jeremiah, Pasher, Amariah, Malchiah, Jahato, Shebaniah, Malak, Harim, Meremoth, Obadiah, Daniel, Kinaton, Baruch, Meshullam, Abijah, Mijamin. Hindi natin alam kung ito si Obadiah, siya yung nagsulat ng Book of Obadiah, no? Mijamin, Maazaya, Bilgai, Shemaiah. Yon ang mga priests. The Levites, ito, mga priest yon na Levites. Ito naman, mga Levites lang, pero hindi pa sila priest or hindi sila priest. Jeshua, the son of Azaniah, Binnui, the sons of Henadad and Kadmiel, their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kalaita, Peliah, Hanan, Micah, Rehob, Hashabiah, Zachor, Sherebiah, Shebaniah, Hodijah, Bani, Benainu, the leaders of the people ng lugar to ha, Parosh, Pahath, Moab, Elam, Zatu, Bani, Boni, Asgad, Bibai, Adonijah, Bigvai, Adin. Ater, Hezekiah, Azur, Hodijah, Hashum, Bezai, Harif, Anathoth, Nebai, Magpayash, Meshullam, Hezir, Meshizabel, Zadok, Jadua, Pelathiah, Hanan, Anaiah, Hoshea, Hananiah, Hashub, Halohesh, Bilha, Sholbek, Rehum, Hashabna, Masea, Ahijah, Hanan, Anan, Maluk, Harim, and Bana. So yun yung mga leader ng mga tao. Dahil di ba madami sila, naggawa sila ng census. So may mga leader sila at ang mga leader na may kanya-kanya silang mga lugar na naatasan. Sila yung mga leaders. Meron silang selyo. Nilagyan nila ng seal. Na agree sila sa covenant. Verse 28. Now the rest of the people, aside from those people that we mentioned, so ito yung mga the priests, the Levites, the gatekeepers. Gatekeepers, nagbabantay ng temple. Sa gate, no? Gate ng Jerusalem. At saka gate sa temple of God. The singers, ito yung choir. The Nethinim, sila yung mga assistant ng mga tao sa Jerusalem, na sa temple of God, mga assistant sila. And all those who had separated themselves from the peoples of the land to the law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone who had knowledge and understanding. These joined with their brethren, their nobles, and entered into a curse and an oath to walk in God's law. So lahat sila, they entered into a curse and an oath. Bakit may ganun, a curse and an oath? Promise nila kay Almighty Father. At the same time, pag hindi na tinupad yung kanilang promise, they will be cursed. Kaya they entered into a curse and an oath to walk in God's law, which was given by Moses, the servant of God. So yung law na bigay ni Almighty Father kay Moses, yun yung Mosaic law.
Yun ang kanilang covenant na parang ano nila ni ano yung tawag, nag-promise ulit ganon, ano ba tawag to? Hindi lang remember, kundi parang recontract, ganon. Yung kontrata na yun, or yung covenant na yun, or yung law na yun, inalala nila at ipapatupad nila, yun ang kanilang ipapatupad. At kung hindi nila ipatupad, there will be a curse. It was given by Moses, the servant of God, and to observe, una, to observe. Ano yung to observe? To fulfill or satisfy the terms and conditions, or to recognize and become aware, magiging aware sila dapat sa law, alamin nila dapat, and do, hindi lang nila dapat alam, kundi gagawin nila, or ipa-perform nila or execute nila yung law. Ano yung law? The commandments. Ano yung commandments ni Almighty Father? Mga kautusan ni Almighty Father of the law, our Lord, of the law, commandments of the Lord our God, Lord our Lord, and His ordinances. Ano yung ordinances? Itong ordinances, ito ay mga practice or ritual prescribed by the temple of God, and His statutes. Ano ba yung statutes? Written law na ina-apply sa government or sa society nila. So kung mapapansin niyo sa society natin, ang basic law, galing kay Almighty Father yon. Bawal pumatay, di ba? Bawal magnakaw, masama magnakaw, makukulong ka. So yung mga basic law na yon, galing kay Almighty Father yon. Ngayon, pag lawlessness, or nandun na yung wickedness, kasi wala nang batas na pinapatupad, dumadating na yung wickedness at saka yung mga kasalanan dahil nga wala nang batas, lawlessness. Verse 30, we would not give our daughters as wives to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons. So isa sa mga ordinances or commandments or statutes na susundin nila ay hindi nila ibibigay yung kanilang mga anak bilang asawa sa mga tao na hindi nila kalahi or not equally yoked, nor take their daughters for our sons. Hindi rin sila makikipag-trato. Kasi pag kinuha mo yung asawa ng ibang lahi na hindi naman naniniwala kay Almighty Father, mako-corrupt ngayon yung tao. At may possibility na makorrupt din yung family. Pag nakorrupt yung family, pati damay doon yung society. Kaya meron silang ordinance or statutes na hindi nila ibibigay yung anak nila maging asawa ng mga tao na hindi naman believers of the Almighty Father. At hindi rin sila kukuha ng mga babae para sa anak nilang mga lalaki na hindi naniniwala kay Almighty Father. Dahil ang nangyari kay Solomon, naging nakagawa ng wickedness si Solomon kay Almighty Father because of the concubines and his wives na iba-ibang lahi, iba-iba ang paniniwala. Kaya nakapagkasala si Solomon ng idolatry. Kaya dito meron silang ordinance or statutes na hindi pwedeng mag-asawa yung anak nila na ibang lahi na hindi Israel. Dapat lahing Judah or dapat lahing Israel. Verse 31, if the people of the land brought wares or any grain to sell on the Sabbath day, we would not buy it from them on the Sabbath or on a holy day. Tapos, kung meron namang mga tao na magbebenta
ng mga pagkain pag Sabbath day, hindi dapat silang bumili or on a holiday. So yun na isa sa batas nila na nilagyan nila ng selyo or seal. Ano pa? And we would forgo the 70 years produce and exacting of every debt. Anong ibig sabihin nun? We would forgo the 70 years produce. Ibig sabihin, sa ikapitong taon ng pagpo-produce ng kanilang ani, hindi sila kikita. And the exacting of every debt. Buburahin nila lahat ng may mga utang every 7 years. Halimbawa, hindi nakabayad, naka 7 years na, buburahin na yung utang. Nasa law ni Almighty Father yon sa Leviticus ba yun? Na merong ganitong law sa ibang bansa na after 7 years, burado na yung utang mo, pero yung credit line mo, mababa or baka zero or negative. Pero yung utang mo, burado na after 7 years. Nakalagay sa Exodus, sa Deuteronomy din. Tsaka dito sa Nehemiah, cancel every debt. Cancel na. Sa ika-7th year, burado na. Naintindihan ninyo? Sa ibang country, nabasa ko, may ibang country na binubura nila yung debt or utang ng mga tao pag 7 years na. Sa naka-base yun, galing kay Almighty Father. Hindi may isip ng mga tao ang goodness kung hindi dahil kay Almighty Father. Verse 32 also, we made ordinances for ourselves to exact from ourselves yearly 1/3 of a shekel for the service of the house of our God. Ngayon, gumawa sila ng additional na ordinances para sa kanila. To exact from ourselves yearly 1/3 of a shekel. Yearly, yung 1/3 of a shekel, ibibigay sa service of the house of our God, sa temple. 1/3 of a shekel, no? Timbang yung shekel eh. Yun ang kanilang inilagay na batas, idagdag nila. Para yun sa showbread, for the regular grain offering, for the regular burnt offerings of the Sabbaths, the new moons, and the set feasts. Kaya new moon signifies a new beginning. Kaya sincelebrate ang new moon. New beginning. Kasi pag moon, di ba, gabi, madilim. So pagtaas ng araw or sun, yon bagong araw na naman. Or new beginning yon. At saka napapansin nyo, every new moon, start ng buwan. Diba tuwing, diba sa kalendaryo may nakalagay na moon sa bandang baba. Tapos pagpatapos na yung buwan, may mga moon na nakadrawing, no? Tapos,
on the next month, bagong bagong moon na naman, ay bagong araw, new beginning. Kaya importante yung new moon sa no Old Testament. Hindi sa sinasamba yung moon, ha. Baka akala nyo ay sinasamba yung moon. Hindi. Yung iniisip lang nila yung new beginning, bagong umpisa. Pero hindi yung new moon kasi may ibang mga religion, sinasamba yung moon. Ay, new moon, kailangan sambahin natin religion. Gagawa tayo ng ng bilog na pagkain. Hindi ganon, kundi ibig sabihin ng new moon, it's a new beginning. Hindi yung moon mismo ang sasambahin. Yung beginning na binibigay ni Almighty Father, meron na naman tayong araw na pagsasaluhan at isi-celebrate. It's a new beginning. Yun ang ibig sabihin ng new moon. So yung ordinance na 1/3 of a shekel, yearly yon, para sa temple ibibigay, showbread, regular grain offering, regular burnt offering for the Sabbath, and para sa new moon or new beginning, every month yon. And the set feasts. Ano ba yung mga set feasts? For the holy things, for the sin offering to make atonement for Israel, all the work of the house of the Lord. Yon yung mga set feasts. Lahat ng mga gagawin para kay Almighty Father sa temple. Yon, lahat ng yon. Verse 34 na tayo. We cast lots among the priests, Levites, and the people for bringing the wood offering into the house of our God according to our fathers' houses. Ano yung wood offering? Kailangan ng wood offering para makapagluto. Kaya nagbotohan sila o nag-cast lots sila sa mga priests, sa Levites, sa mga tao kung sino ang magbibigay ng wood offering. According to our fathers' houses at the appointed times, year by year, to burn on the altar of our Lord our God, as it is written in the law. Kasi yung wood offering, wala naman kasi nung gasol or gas or kuryente ng araw na para makapagbigay ka ng offering. Kaya dapat ang kailangan ay kahoy, no? Para makapagsunog, makapagluto para sa offering. Verse 35, and we made ordinances. Ano pa yung mga ordinances na ginawa nila? Number 1, to bring first fruits of our ground. Ano ba yung first fruits of our ground? Ibibigay nila yung first fruits. Bakit first fruits? First fruits, halimbawa, nagtanim ka, tapos unang ani mo. Ibibigay yung unang ani na yon. Ano mga yung first fruits of our ground? Carrots, potatoes, sugar beets, kamote, sweet potatoes, yam. Yan, ha? Galing sa ground yan, di ba? Sa ilalim ng lupa. Laman lupa. Laman lupa ba yan? Bungang lupa. Lupang bunga. Basta, onions, garlic, no? Basta galing sa ilalim ng lupa. First fruit of our ground. And the second, and the first fruits of all trees, year by year, to the house of the Lord. So yung una na ordinance, yung fruit ng mga lupa, laman lupa. Mga itinatanim sa lupa. And then, fruit of all trees, yung mga nasa puno naman na fruits, apples, oranges, ano pa ba? Fig, fruits, dates, olives, pomegranates, date palms, banana, watermelon, gano'n, tomatoes. Basta nakaibabaw sa nakatanim pero nakaibabaw yung bunga. Yung isa sa ilalim yung bunga. Year by year to the house of the Lord. Bakit first fruit ang kailangan ibigay? First fruit kasi, di ba, alam naman natin na pag first fruit, maganda yung
pag bagong tanim, maganda yung yung bunga. Yung pagpangalawa na, hindi na maganda yung bunga. Or pag pangatlo, pag matagal na, maliliit na yung bunga. Kaya, ang ibibigay na in the best kay Almighty Father. Kaya, first fruits. Ibig sabihin nun, yung the best na fruit. Malalaki, magaganda, no? Verse 36, to bring the firstborn of our sons and our cattle. I-dedicate kay Almighty Father, firstborn of our sons. Mga lalaki, i-dedicate kay Almighty Father. And our cattle, pati yung firstborn ng cattle nila ibibigay din kasi nga, pag una, nandun lahat ng sustansya sa panganay. Kung sino yung mga panganay dyan sa inyo, nasa inyo lahat ng sustansya ng magulang, ng nanay ninyo. Hindi ako panganay. As it is written in the law, and the firstborn of our herds and our flocks. Ito may mga sheep, tsaka mga goats. To the house of our God, to the priests who minister in the house of God. Ibibigay sa temple of God. Para sa mga priests na nagmi-minister. Idinagdag nila yon na ordinance nila. Verse 37. To bring the first fruits of our dough. Ano may first fruits of our dough? Mga bread, mga cakes. Unang gawa nila. Di ba minsan pag gumagawa ka ng cake, yung unang ganda ng gawa mo. Tapos pag matagal na, tatamad na akong gumawa. Kaya yung first fruit of our dough ang bibigay nila. Our offerings, the fruit from all kinds of trees, the new wine and oil, to the priests, to the storeroom of the house of our God, and to bring the tithes of our land to the Levites. To bring the tithes of our land to the Levites. For the Levites should receive the tithes in all our farming communities. Binanggit na naman yung tithes. Kanino ibibigay yung tithes? To bring the tithes of our land to the Levites. The Levites should receive the tithes in all our farming communities. Ngayon, bakit kayo nanghihingi ng tithes kayong mga Christian organization? Levites ba kayo? Ipapaalala ko na naman, si Paul hindi siya nanghihingi ng tithes. Si Jesus hindi siya nanghihingi ng tithes. Yung mga Pharisees, sinabihan ni Jesus, nanghihingi kayo ng tithes, dapat hindi nyo kinakalimutan yung righteousness, justice, and mercy sa mga tao. Kasi nga, payag si Jesus na magbigay ng tithes kasi mga Levites yun. Utos yun ni Almighty Father. Pero kayo, ngayon, asa na yung mga Levites? Levites ba kayo, mga congregation, Christian congregation? Hindi kayo Levites. Ano kayo? Pastor. Anong pastor? Shepherd. Pastol. Doon galing ang word. Shepherd, pastor, pastol. Doon galing ang word. Tinatawag niyo pang sarili niyong reverend. Ano ba yung ibig sabihin ng reverend? Kagalang-galang. Si Jesus, ang tawag sa kanya teacher. No, teacher, rabbi. Natalo niyo pa si Jesus, nagpapatawag pa kayong reverend. Nagpapatawag pa kayong Your Excellency. Hindi kailangan magbigay ng tithe sa mga pastor or sa pastol o sa mga shepherds. Offering pwede. Dahil hindi kayo Levites. Only the Levites should receive the tithes in all our farming communities.
Nakalagay dito. Maliwanag na maliwanag. At kaya mayroong tithes dahil yung mga Levites wala silang manang lupain. At yung mga Levites, sa kanila galing yung priest. Wala nang priest. Okay? Wala nang priest. Anong tawag sa inyo? Pastor. Religious leader. Minister. So bakit kayo kumukuha ng tithes? Pwede naman yun sabihin sa member ninyo kailangan natin ng pera ngayon, kailangan ng offering. Kung tithes nga, hindi kayo nahihiya, di ba? Kailangan natin ng tithes ngayon, may nagbibigay ng tithes sa atin, kulang ng tithes tayo. Hindi kayo nahihiya, offering na lang hingan nyo, huwag yung tithes. Inobliga nyo yung tao, hindi naman kayo Levites. Oo, mag-share ng pera. Mag-share para ang congregation may pambayad kayo. Pero hindi tithes dapat ang hingin ninyo, offering. Hindi, iniba nyo pa may tithes pa, may offering pa, may offering for the men's ministry, offering for the women's ministry, offering for the children's ministry. Hindi para matuto yung mga batang magbigay. Saan nanihingi yung mga bata? Sa magulang din nila. Pinapahirapan ninyo yung tao Worthless shepherd. Ba't nyo pinapahirapan yung tao? Gagawa-gawa kayo ng denominasyon ninyo, ng religion ninyo, tapos manghingi kayo ng tithes. Hindi naman kayo Levites. At saka yung temple ni Almighty Father, asan na? Nandito na sa puso natin, si Jesus Christ na nasa puso natin. Tayo ang church. Tayo na ngayon. Noon, merong temple. Okay? Noon, may temple. Doon dinadala sa temple. Ngayon, asan na ang temple? Tayo na ang temple. Tayo na ang church ni God. So, kung tayo ngayon ang church ni God, anong ibibigay natin? Buong pagkatao natin, ibibigay natin. Hindi pera, yung sa gawa, sa salita, sa puso, sa isip, lahat. Hindi kayo naawa sa tao. Tapos ipagmamalakasan nyo pa na yung sister gano'n, ang laki ng binigay na tithes. Ano ngayon na mapipil ng ibang mga tao? Na hindi sila pinagpapala ni Almighty Father? Lahat pinagpapala ni Almighty Father. Pag nagtitiwala kay Almighty Father, hindi na susukat yun sa tithe, sa pera. Mahiya kayo kay Almighty Father. Huwag na kayong mahiya sa tao. Kay Almighty Father, mahiya kayo, nakikita kayo ni Almighty Father. Nilista nyo pa o hindi ka nagbigay ng tithes sa next week, malaki ang tithes na ibibigay mo. Ano yun? Ba't ganon? Kaya nalimutan nyo yung justice, righteousness, and mercy. Hindi kayo naawa sa tao. Pero may mga members kayo na mahihirap, nakita ko So, hindi kayo nagpo-provide doon sa mga members yun na mahihirap. Paggawa kayo ng paggawa na marami yung kongregasyon. Ang mahal-mahal, ang laki. Pero yung mga members ninyo ang mahihirap. Ginagamit niyo pangalan ni Almighty Father, ginagamit niyo pangalan ni Jesus Christ. Tingnan niyo saan kayo mapupunta. Verse 38.
And the priest, the descendant of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive the tithes. And the Levites shall bring up a tenth of the tithe to the house of our God, to the rooms of the storehouse. Asa na ngayon ang temple ni God? Sa ngayon, ang puso natin. Nananadya sa puso natin. Ba't di nyo naintindihan? Ibinibigay nyo sa mga tao ang pasanin. Ng pagbibigay ng paghihingi ng tithes, ibinibigay nyo sa tao. Pero kayo, relax lang kayo, may 10% tayo dyan. Sweldo na natin yan, may 10% tayo provided na lahat, pati sasakyan natin. Pero yung mga tao, namamasahe lang. Yung mga members ninyo, namamasahe lang. Pag umpisa, hindi nyo hihinga ng tithes. Pag naging member ninyo hihinga, hindi, member na hihinga na natin ng tithes. Pag-attend sa inyo, maganda yung damit ng member ninyo. Pero hindi yun natin sa bahay. Yung bahay nila luma. Yung bahay nila sira-sira. Yung damit nila, yung ina-attend, yung damit lang na nasuot nung time na yun, pag uma-attend sila sa inyo. Yun lang yung maayos ng damit. Hindi kayo nahihiya. Nasa yung mga leader ninyo. Ang ganda na suot. Asan kayo nakatira? Tapos yung mga members ninyo. Asaan? Sa subdivision kayo nakatira. Sa magagandang lugar. Nakakapag-abroad kayo. Mga members ninyo asaan? Nakatira sa squatter. Asa ng awa nyo? Sabihin nyo, hindi, utos ni Almighty Father. Utos nga ni Almighty Father. Kanino nga? Sa Levites nga eh. Hindi nyo naintindihan, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Si Jesus, siya pa ang nagbibigay sa mga tao, hindi siya nanghihingi. Siya pa ang nagbibigay. Siya pa nagpakain. Ilang tao ang pinakain niya? 5,000 men, hindi pa kasamang women and children. Tapos 3,000 men, hindi pa kasama yung mga women and children. Meron kayong medical mission. Mas malaki ang kinikita ninyo kayong para sa nilalabas yung pera sa medical mission nyo. Tatayo pa kayo ng mga sarili niyong business. At kaya mga Levites na yan, wala silang lupa. Kayo may lupain kayo. Nakita ko, marami kayong lupain. Saan nyo pinag-aaral yung mga anak ninyo? Yung mga members ninyo sa nag-aaral? Yung mga anak nila? Napahirapan ninyo yung mga tao. Para sabihin niyo, hindi ka makakapunta ng langit kasi hindi ka nagbibigay ng tithes. Hindi. Yung nakapako na kasama ni Jesus, nagtiwala kay Jesus, nagbigay pa ng tithes. Hindi. Anong ginawa nun? Nagtiwala kay Jesus. Ganon. Ang pagtitiwala kay Jesus. Magkaroon ng faith kay Jesus. Akala nga na iba, pag nagbigay ng tithes, pasok na sila sa langit. Hindi po totoo yun. Hindi kayo makapasok sa langit kahit magbigay kayo ng tithes. Paano makakapasok sa langit? Magtitiwala kay Jesus, ipapractice lahat ng turo ni Jesus, tsaka ni Almighty Father sa Bible. Ipapractice righteousness, mercy, faithfulness to the Almighty Father, justice.
Wala akong religion. Wala akong denominasyon. Kaya kung napapansin ninyo, lahat na lang. Lahat tatamaan. Bakit? Kung anong pinapabasa sa atin ni Almighty Father, yun ang binabasa ko. Bible. Wala ko ibang binabasa. Bible ang binabasa ko. Bakit kayo, ibang nasa inyong, ano bang Bible ninyo? Yung turo ng nagtatag ng relihiyon ninyo. Bible ang basahin ninyo. Kung mahal niyo si Almighty Father, mahal niyo si Jesus Christ, Bible ang babasahin ninyo. Sinong kaisa-isang mediator? Si Jesus Christ. Kaya siya ang susundin natin. Yung path na tinahak niya, kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, doon tayo titingin. Verse 39. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the grain of the new wine and the oil to the storerooms where the articles of the sanctuary are, where the priests who minister and the gatekeepers and the singers are. And we will not neglect the house of our God. Hindi na pababayaan ang bahay ni Almighty Father. Ngayon, asan ang bahay ni Almighty Father? Tayo mismo. Tayo ngayon, ang bahay ni Almighty Father. We are the church. First Corinthians chapter 3 verse 16. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Tayo mismo ang templo ni Almighty Father. Kaya dapat malinis tayo lagi. First Corinthians chapter 3 verse 17. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Kung niludumihan natin ang temple ni Almighty Father, destroy niya yon. Sino ba ang temple ni Almighty Father? Tayo. Sinisira natin. Pinababayaan natin. Paano pinababayaan? Hindi nagbabasa ng Bible. Nagtuturo ng mali. Anong tawag doon? Worthless shepherd. Blind leading the blind. Sino yung worthless shepherd? Woe to the worthless shepherd who leaves the flock. A sword shall be against his arm and against his right eye. His arm shall completely wither, and his right eye shall be totally blinded. Worthless shepherd. Walang kwenta. Hindi nagtuturo ng tama sa mga tao. Ano ba ang dapat na ituturo ng tama sa mga tao? Magbasa ng Bible. Hindi ko ano ng mga leaflet ang pinapabasa ninyo sa mga tao. Pag pupunta ka mag-study ka, Bible ang dadala mo. Bakit ka magbabasa ng ibang libro na nga ang Bible, magdadala ka pa ng iba pang libro. May supporting doctrine ka pa sa mga
leaflet mo. Bakit? Hindi ba sapat ang Bible? Kasi may sarili-sarili na kayong interpretasyon sa Bible na pang sarili nyo lang. Para masatisfy yung sarili ninyo. Yung sarili ninyong paniwala. Para masatisfy doon. May angkop nyo doon yung inyong paniniwala. Kaya meron kayong ibang mga babasahin o leaflet. Bakit? Hindi ba sapat ang salita ni Almighty Father itong Bible? Andito lahat sa Bible. Kaya magbabasa tayo ng Bible. Ginagamit yung pangalan ng Almighty Father. Tuwan-tuwa kayo pag may bigayan na, oy, bibigay natin ang first fruits, temple. Ang temple ngayon ni Almighty Father tayo. Buong buhay natin, buong tayo mismo, ibigay natin kay Almighty Father. Hindi lang 10% ng ating pagkatao. At hindi mo kang pera si Almighty Father. Hindi kailangan ng pera ni Almighty Father. Hindi kailangan ng pera ni Jesus Christ. Si Almighty Father nag-create lahat. Kaya wag yung obligahin yung mga tao magbigay ng tithes dahil yung tithes para sa mga Levites, ulitin ko, na walang minana na lupain. Si Paul hindi siya naghingi ng tithes. Si Peter, si John, may sinulat ba? Nakasulat ba na si Peter ay nanghingi ng tithes? Hindi pwedeng maghingi si Peter, hindi siya Levites eh. Yung Pharisees, nanghingi sila ng tithes, no? Pati yung scribes, yung mga tithes. Kasi Levites sila. High priest. Kung hindi kayo high priest, huwag kayong At ang Levites nasa Israel. Yung mga Levites, lahi. I-check nyo nga yung lineage ninyo. Baka sabihin niyo Levites din kayo. Pinapabayaan niyo bahay ni Almighty Father. Pinapabayaan niyo yung mga tao. Maniwala sa kasinungalingan ninyo. Ang lagi nyo sasabi yung Malakay, yung sa Malakay, bring all the... Oo nga, i-bring, pero bring all the first fruits, bring all the to the house of the Lord, the temple. Oo, i-bring natin. Bakit? Para sa mga Levites yun. Dahil wala silang mana nga na lupa. Ulit-ulitin natin, hindi nyo naintindihan. Hindi nyo na-explain sa tao, no? Bakit? Natakot kayo, hindi magbigay ng tithes. Talagang hindi dapat magbigay ng tithes. Hindi naman kayo Levites eh. So yung mga tao, kung gusto nyo magbigay kayo sa mga neighbors ninyo, sa mga taong nasa lansangan, sa mga taong hindi kumakain. Bigyan ninyo. Mag-share kayo. Kung may tithes kayo, hindi tithes, pera ko to eh. Gusto kong ibigay sa kay Almighty Father. Pag tumulong ka sa tao, para mo na rin ibinigay kay Almighty Father yon. Nakalagay dito sa Bible, di ba? Feed the hungry. At saka i-visit mo yung mga nasa preso. Dahil pag ginawa mo yun, parang ginawa mo na rin kay Jesus yun. Lord, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka kung ginawa mo yun sa kapwa-tao mo, para mo na rin ginawa yun sa akin. Sabi ni Jesus. Matthew chapter 25 verse 37 to 40.
Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. So, sinong tutulungan ngayon natin? Yung mga tao sa lansangan. Yung mga nakikita natin. Yung mga kapwa-tao natin. Tutulungan natin. Kasi yung tithes ninyo, nakafocus lang yun sa leader ninyo. Yun lang ang yumayaman. Yun lang ang sinasakop niya yung pera. Greediness, selfishness, ang laking pera nun. Ngayon, kaya ang gagawin natin, ibibigay natin sa mga nagugutom. May nakikita kayo nagugutom, ibigay ninyo. Bumili kayo ng pagkain, ibigay niyo ng pagkain, bigay niyo doon sa nagugutom. May nauuhaw, bumili kayo ng tubig, ibigay niyo sa nauuhaw. Mas ganito ang gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Dahil kung ginawa mo to sa mga brethren mo, mas ginawa mo na rin ito kay Jesus. Ginawa na rin natin ito kay Almighty Father. Naintindihan ninyo? Mahal na mahal ni Almighty Father lahat ng tao. Kaya tinutuwid niya tayo. Tuturuan niya tayo. Kailangan niya tayo mapunta sa impyerno. Pero may mga tao matitigas ang ulo. Selfish, greedy, ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ. Mga tao yung mapupunta sa impyerno. Magtataka ka, no? Ba't ako napunta ng impyerno? Kasi nanghihingi ka ng tithes, hindi ka naman Levites. Hindi mo sinasabi sa mga tao kung bakit ka kailangan magbigay ng tithes. Isabihin mo. Kung gusto mo manghingi, offering lang. So may offering lang po, pambayad ng kuryente. Pambayad ng building natin, no? Ganon. Maging honest kayo. Hindi nyo inilalagay yung pinagkagastusan ninyo. Ilagay ninyo sa inyong congregation, ipastel nyo ron. Ipaskel nyo doon. Saan napunta yung pera. Ilagay nyo, itemize nyo. Be transparent. Para pagtiwalaan ng tao, pagtiwalaan kayo ni Almighty Father. Kung sa balit na bagay, hindi mapagkatiwalaan, paano na ako ipagkatiwala ni Almighty Father ang kanyang kaharian sa atin? Kung pera lang dito, hindi na mapagkatiwala ng tao eh. Paano pa niya ipagkatiwala yung greater things sa atin? Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo pababayaan. He will provide for us everything. When time comes na our Father will call us, at ano ang sasabihin natin sa tatay natin? Sasabihin ba sa atin ng tatay natin, well done, my good and faithful servant? Read the Bible. Pray to our Father, to Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Hanggang ngayon gumagawa ng milagro si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.